na sana po talaga dumating ang panahon na ang edukasyon sa ating bansa ay talagang maging libre or if not abot kamay para sa lahat. Dahil ang edukasyon ay hindi po isang pribilehiyo, ito po isang karapatan. Videos that will make you wealthy and debt-free. Alam nyo ba na isang viral na debate na ngayon yung nangyari po sa guard sa Mega Mall tungkol sa batang nagtitinda ng sampagita. As a matter of fact, ito na, mga comment ng mga netizens, sinabi nga ni Winston, trabaho lang, walang personalan. Pero little consideration sa bata. Sabi ni Ryan Hill, kung tutulong kayo sa sampagita girl o sa guard, guard daw siya. Rob De La Paz, wala akong pakialam kay sampagita girl, mas gusto kong malaman if nakabalik na yung security guard. Si Lito, sabi niya, guard should only be temporary relief. Now he should get back his job. Si Britino naman, sinabi naman niya, the kid ignored the guard's plea. Mistake of the guard is to kick her and destroy her flowers. And si Juki, sinabi niya, may pareho silang mali. At di lang yan, sumama na rin sa usapan si Rosano Roses. Sabi niya, pakihanap ang guard, tutulungan ko yan, magiging president yan, babastusin na lang lahat ng guard. Doon tayo sa guard, nagtatrabaho lang, legal yan at di nagpapanggap ng guard. Ay nako. Tapos ito naman, sabi naman ng Rappler, this is dated January 20, sinabi niya, family of viral sampagita girl will not be pressing charges. At samot-sari ang isipan yan. Pero ito lang po, hindi po tayo dito para pag-usapan kung sino ang tama at mali. Pag-usapan natin isang mas malaking issue. Ang tunay na issue, yung pagtatapos ng pag-aaral. Kaya nga, ang pag-uusapan natin, magkano ba ang kailangan talaga na ihanda ng isang magulang para sa edukasyon ng isang anak. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Tulad sa bawat kwento, may two sides of the story yan. Kaya dito, pag-usapan natin yung side naman ng educational system po natin. Magkano ba talaga ang kailangan pag-ipunan ng isang magulang pagdating sa paggastos ng edukasyon? So pag-usapan muna natin yung public and then pangalawa yung private. Sa public school po, libre ang tuition sa karamihan ng pampublikong paaralan, pero hindi lahat naman po libre. Yan lang, I just want to clarify. Meron din kasama mga miscellaneous fees kada taon, 3,000 to 5,000 depende kung ano eskwelahan. Pero lingid sa kaalaman ng tao, minsan kahit na libre po ang edukasyon, pero yung pamasahe, pagkain, araw-araw ng isang estudyante ay pumapatak po ng mga 50 pesos to 150 pesos. Tipid na po yan. Kung 20 days, that's equivalent to 1,000 to 3,000 pesos per month. Kung 10 buwan na pumapasok, that's 10,000 to 30,000 pesos per year ang kanyang ginagastos sa isang anak. Dito po, pagdating sa public school po, just to give you a perspective, ang mga magulang na nagpapasok sa public school, yung talagang low-income earners siya. So, ibig sabihin po niyan, ganito, hindi sila kumikita ng regular na kita, that's number one, or malamang kumikita yan ng mga 15,000 pesos below. At kung ilagay man natin sa 15,000 pesos, pakinggan nyo ito mabuti 15,000 pesos times mo ng 12 months, 180,000 at gagastos ngayon ng isang magulang ng 10,000 to 30,000 para sa pabaon lang ng kanyang anak. Wala pa sa 180,000 ang tubig, kuryente, upa, matrikula. Talagang kahit sabihin natin na kaya nilang ipasok ang anak nila sa public school pero hindi naman nila kayang tustusan ang araw-araw na gastusin at pangangailangan ng isang estudyante. Yun po ang katotohanan pagdating po sa public school. Kaya napipilitan minsan na yung mga estudyante mismo ay gumagawa ng paraan. And then number two, yung private school naman po, ang tuition fee na sa 30,000 to 100,000 or more depende sa eskwelahan kada taon. Miscellaneous fees na sa 5,000 to 20,000. Pero pag pag-usapan natin baon, pamasahe, projects and expenses, dito naman po pumapalo kung 150 pesos per day ulit, nasa 3,000. Kung siya naman ay nasa more or less 500, nasa 10,000. Again, these are for the middle income wage naman ang pamilya. Kada buwan po to 3,000 to 10,000. Pag minultiply na naman natin to ng 10 months, that's 30 to 100,000 pesos per year na naman per child ang sa pabaon lang. Ay nako, grabe. Pag pumasok pa ng university yan, iba namang usapan natin. University, umaabot naman ng 50,000 to 200,000. Sa public university, siguro 10,000 to 20,000 para sa miscellaneous, kahit libre like UP, libre po, pero yung miscellaneous. Pero daily allowance na naman po niyan, nasa 5,000 to 15,000 kada buwan, times 10 ulit, nasa 50 to 150,000 pesos per year. Kung bibilangin po natin to lahat-lahat, wag lang po tayo mabigla, mga magulang po dito at nagpaplano ng pagkaanak. Kung ikaw ay nagpapaaral sa isang public school, mulang elementarya hanggang college,
college, siguro gagastos ka ng 300 to 500,000 pesos sa isang estudyante. Kung ikaw naman nasa private, conservative na to, nasa 1 million to 3 million mula elementary hanggang college. Grabe, no? Ang tanong, paano kaya binabalanse ng mga magulang? Kung ikaw ay magulang there, pakitype na lang sa comment section, paano nyo binabalanse ang inyong budget? Ang unang ginagawa ng karamihan ng mga magulang ay utang. Inuutang ang tuition fee. Diba? Hinulog-hulugan na lang. Pamagitan yun nga, pag future income. Number 2, nagtitipid sa ibang aspeto ng buhay. Number 3, rumaraket, di ba? Nag-overtime, naghanap ng sideline, di ba? Para madagdagan. Pero itong question, since pataas ang tuition fee, pataas ang gastusin, hanggang kailan to magiging sustainable? Alam mo, ito yung reality. I visited some other countries already. Sa mga ibang bansa, tulad ng Norway, Finland, Germany, UK. Alam mo, ito lang, I'm not saying all, again, from elementary up to high school, paid by the government in full. Libre. May mga iba pa, hindi ko sinasabi lahat. May mga iba even up to college. Sa matter of fact, sa UK po, ang balita ko, pagka nag-college ka, wala ka pang tuition fee, susuporta ka ng gobyerno, pero utang yan, magbabayad ka lang pag kumikita ka na para ibayaran mo sila. But wait, there's more. Bukod pa dyan, ang gobyerno ay nagbibigay ng allowance buwan-buwan kada bata tuwing pumapasok. So, wala siyang burden para sa mga magulang. Ang tanong, bakit hindi ito posible sa atin? Kung kaya ng ibang bansa, dapat kaya rin ng iba. Pero ang tanong, bakit? Paki-comment na lang sa comment section. Kayo na lang po nakakaalam niyan. Ito lang po ang prayer ko para sa susunod na henerasyon, na sana po talaga dumating ang panahon na ang edukasyon sa ating bansa ay talagang maging libre or not abot kamay para sa lahat. Dahil ang edukasyon ay hindi po isang pribilehiyo, ito po isang karapatan. Pangalawa, sana maging prioridad ng ating mga leader ng ating bansa ang pagbibigay po ng tuon sa educational system. Tulungan na rin pati yung allowance. Sana magkaroon po ng stipend para hindi naman mahirapan yung mga magulang, para magkaroon ng sapat na suporta ang ating paaralan, yung DepEd, yung mga guro, yung mga estudyante, para matugunan talaga ang pangangailangan. Kasi ang prayer ko talaga na umaasa ako na balang araw, wala na kabataan ang kailangan pang gumawa ng diskarte para makapag-aral dahil sa kahirapan. Kaya nga mga kachink, mga kaipunaryo, kung ganito kahirap ang gastusin ng edukasyon sa Pilipinas, ano pa kaya ang magiging future ng ating bansa kung hindi ito maayos? Yan lang ang prayer natin, and I'm very hopeful by God's grace. Again, God is a God of miracle, na darating ang panahon kung ano nangyayari sa ibang bansa, pwede rin mangyari sa ating bansa. Kayo, ano sa palagay nyo? Sana naman nakapukaw ng damdamin at ng isipan itong issue na ito. Hindi lang tungkol to sa Sampaguita Girl, hindi lang to tungkol sa gwardiya. Ito po ay tungkol sa isang mas malalim pa na problema na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.